Ito nga pala yung mga kaganapan noong bispiras at kapistahan ng Talim Point mga mare, kaya tara't samahan nyo nga kaming dalawa ni Buyok na mamista at magbalot ng mga handa doon. Diyos ko, day. Nakapagpa-gender reveal na nga rin pala kami ng biglaan, kaya tara't samahan nyo nga kaming alamin kung babae ba o lalaki ang magiging baby namin ni Buyok. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw naman mga mare, papakita namin sa inyo mga kaganapan sa aming buhay noong bispiras at kapistahan ng Talim Point. Bispiras pa nga lang ng kapistahan ng Talim, pero pupunta na nga po kami ngayon hindi para mga tulong at magluto, kundi para kumain. Hindi kasi ako makakatulong ngayon sa bahay ng aking hipag mga mare dahil alam nyo naman na buntis ako at matindi nga ang hingal ko. Inimbitahan kasi kami ng aming kumare at kumpare at dito na nga lang daw kami maghapunan sa kanilang bahay ngayon. Nakapagsangkot siya na kasi sila ng kanilang mga handa at nakapagluto na nga rin ng dinuguan mga mare, kaya etot may papakain na nga sila sa amin. Kasamahan nga rin pala namin kakain dito yung mga kaibigan nga namin na galing pa nga sa Barangay Tabon, kaya etot sama-sama nga kami maghahapunan dito sa bahay ng aming kumare at kumpare. Napilit nga rin nila ako mga mare, dito na nga lang daw ako mag-gender reveal dahil kompleto naman daw ang barkada. Diyos ko, day. It's a baby boy, kaya talagang tuwang-tuwa nga kaming dalawa ni Buyok, pati na nga rin itong aming mga kaibigan. Dalawang babae na kasi ang susundan ng baby boy namin, kaya best gift talaga to sa amin ni Lord. Grabe nga mga mare, hindi talaga ako makapaniwala dahil gustong-gusto ko talaga noon pa man na magkaroon ng baby boy at eto na nga mga mare, binigay na nga sa amin. Pagkatapos naman namin kumain at magpa-gender reveal dun sa bahay ng aming mga kumare at kumpare mga mare, umuwi na nga rin kami dahil sabi nga nila lumalakas na nga raw ang hangin. Hindi na nga rin kami dumaan sa bahay ng aking hipag mga mare dahil gabi na nga yan at medyo malakas na nga ang hangin. Sabi nga namin ni Buyok, bukas na nga lang. Kaya eto mga mare, araw na nga ng kapistahan at maagap nga kami bumangon at kumilos ni Buyok para syempre maagap nga rin kami makapamista at makapagbalot. Diyos ko, day. Sa kabilang barangay lang naman ang pupuntahan namin mga mare at hindi na nga kami nagmotor dahil bawal nga daw ang motor doon. At isa pa bawal nga rin akong matagtag sabi ng doktor, kaya naman sumakay na nga lang kami ng bangka. Halos wala na nga matirang tao sa barangay namin mga mare dahil nandito na nga sa kabilang barangay at namimista. Meron nga rin mga nakakilala sa amin ni Buyok, kaya ayan at nagpa-picture na nga rin sila. Alam nyo ba mga mare na ngayon nga lang kami hindi nakatulong sa pagluluto at pag-asikaso nga dito sa bahay ng aking hipag. Taon-taon kasi mga mare nandito nga kaming dalawa ni Buyok at tumutulong, kaso ngayon nga mga mare alam nyo naman na nahihirapan nga ako. Kahapon pa nga nandito ang mga nanay at sila nga nag-aasikaso dito mga mare at syempre kumuha na nga rin sila ng makakatulong. Pati nga rin itong si Ate Kas at si Ate Megan ay nauna na nga rin sa amin mga mare at dito na nga rin sila natulog kagabi. At dahil hindi pa nga rin kami nag-aalmusal ni Buyok dyan at medyo nagwawala na nga rin yung mga alaga namin sa tiyan, kaya eto't kumain na nga rin kaming dalawa. Maaga pa nga lang mga mare marami na nga agad silang bisita at kalimitan nga ng mga bisita nila yung mga taga sa aming nayon dahil kapatid nga ni Buyok ang may-ari nitong bahay. Nagpahinga nga lang kami saglit ni Buyok dito sa bahay mga mare dahil maya-maya nga lang mamimiss na nga kami at maggagala-galang at manghihingi ng binalo. Titingnan ko nga mga mare at pare kung kakayanin ko pang maglakad-lakad nang hindi hihingalin dahil medyo mahirap ngayong daan dito dahil minsan nga pataas. Maya-maya pa lumabas na nga rin kaming dalawa ni Buyok kasama nga itong dalawang tagapitik sa isla at hindi pa nga kami nakakalayo mga mare, may humarang na nga agad sa amin. Gulay nga lang kinain ko dito dahil madalas ngang manigas ang tiyan ko kapag ka nabubusog nga ako at grabe mga mare, napaka-generous nga ng may-ari ng bahay dahil pinakain na nga kami, may pabalot pa. Ang sunod naman naming pinuntahan na itong bahay ng kumpare ni Buyok at sabi nga mga mare puro seafoods nga daw ang handa dito. Tinikman ko nga lang ang kanilang kare-kare at ang kanilang buttered garlic seafoods mga mare at grabe bang sarap. May pabalot nga rin sa amin si nanay at birthday nga rin niya ngayon mga mare, kaya naman happy birthday po sa'yo nanay. Nang mga oras nga na yan mga mare, medyo hinihingal lang nga tayo pero may pupuntahan pa nga tayong dalawang bahay na malapit-lapit. Medyo nalugi nga ako ngayong taon mga mare at pare dahil hindi ko na talaga kayang maglakad ng banglayo dahil hinihingal na talaga ako. Binalutan nga rin kami sa pangatlong bahay na pinuntahan namin mga mare at sa pang-apat nga na bahay medyo nanalo na naman nga ako dahil sarap na sarap nga ako sa kanilang vegetable salad. At yung pang-limang bahay at pang-last na bahay nga na pupuntahan namin mga mare, binalutan nga rin ako. Naku mga mare, kung hindi lang talaga ako buntis at hindi hinihingal baka nga mamantika na nga itong aming eco bag at mapuno-puno. Taon-taon kasi mga mare pumapaldo talaga kami ni Buyok sa binalot dito sa Talim dahil halos lahat naman dito ng tao kakilala nga namin. Hindi na nga rin kami nakapunta ni Buyok sa
barangay Habagatan mga mare dahil hindi ko na talaga kahit hinihingal nga ako at isa pa'y napagkakainit. Kaya eto't bumalik na nga lang kami dito sa bahay at sabi nga namin ni Buyok mag-aantay na nga lang kami ng pagoda. Kaso nga lang mga mare at pare, hindi pa nga kami nagtatagal dito sa bahay ng aking hipag natakasan na nga agad kami ng aking Buyok dahil marami nga rin nag-aanyaya sa kanya. Kaya ang ending nga namin mga mare, ako na nga lang mag-isang nakapanood ng pagoda at siya nga nagpapakasaya nga doon sa kanyang mga kabarkada. Diyos ko, day! October 4 nga pala ang kapistahan dito sa Talim mga Maret na pagkakasaya nga ng pista dito dahil taon-taon nga may pagoda. Lumalabas nga pala ang pagoda ng alauna ng hapon sa simbahan papunta sa dagat at dadaanan nga nito ang ilang mga barangay na sakop nga ng parokya. Hanggang sa makarating nga ito sa kabilang Pretil mga Maret, dito na nga magsisimula ang pagoda sa Kati. Bawat samahan nga may kanya-kanyang magkakaparehong suot, kaya naman kung makikita nyo nga sila mga mare, talaga namang napakagaganda at napakakukulay. Halos lahat nga ng natatapat dito sa bahay ng aking hipag mga mare, talaga naman nagsasayawan dahil nagpapatugtog nga ng malakas ang aking bilas. Party nga dito sa harapan ng bahay ng aking hipag mga mare dahil halos lahat nga ng natatapat dito talaga naman nagsasayaw. Akala ko nga'y kakaunti lamang makakapagpagoda mga mare dahil nasuspindi nga ang biyahe ng bangka kahapon, pero mabuti na lang talaga at na-resume nga ang biyahe nung alas 3 na nga ng hapon, kaya naman kahit gabi na nga talaga namang may dumadating pa. So sobrang saya kasi ng pagoda dito sa Talim mga mare, talaga namang ginagawa nga nila ang lahat para lamang makauwi. Kalimitan kasi ng mga nakatira dito sa isla nagtatrabaho nga sa kabayanan, lalo na nga ang mga kabataan, at kapag may okasyon lamang sila nakakauwi. Marami ka nga ring mababalitaan ng mga taga-ibang bansa na umuuwi nga tuwing piyesta dahil iba talaga ang piyesta dito sa Talim. Marami nga ring mga taga-kabayanan na dumadayo pa dito talaga sa isla para lamang makipiesta. Noong nakaraang taon nga mga mare, nakasama kaming dalawa ni Buyok sa pagoda sa dagat, kaso ngayon nga mga mare, tamang panood na nga lang dito sa may Gedli. Gusto ko nga sana mga mare na i-play na lamang ang video, kaso nga lang baka nga ma-copyright tayo, kaya eto't bino-voice over ko na nga lang. Pero syempre mga mare, ipi-play din natin ito ng paunti-unti nang sa ganon ay hindi nga tayo magkaroon ng violation, ani? Di ba mga mare, kitang-kita nyo naman ang ebidensya kung gaano kasaya ang kapistahan dito sa amin, kaya naman kahit matapat nga nang may pasok ang pista dito, talaga namang mga uma-absent pa. Hindi mo nga aakalain na lahat ng iyan taga dito lamang sa Talim mga mare, at meron pa ngang hindi nakauwi dahil sa pagsuspindi nga ng biyahe noong isang araw dahil sa bagyo. Pinagbigyan pa nga ang pista dito sa amin dahil nung umaga nga bang init, tapos nung pagoda na nga lang umulan. Kaya naman sa mga kapwa ko taga Talim dyan na hindi nakauwi ngayong pista, di na mismo itong moment na ito, ani? Baka naman pwedeng i-comment mo kung bakit hindi ka nga nakauwi. I-comment nyo na nga rin mga mare at pare kung mga taga saan kayo at kung anong oras nyo nga ito napanood. Grabe nga mga mare, kahit hindi nga ako nangatulong dito sa bahay ng aking hipag, talaga namang pagoda ang aking maghapon. Umuna na nga umuwi ang aking mga bianan mga mare, dala-dala nga nila ang aming mga binalot dahil si Buyok nga wala pa. Tapos pinatawag ko na nga rin si Buyok sa bahay ng kanyang mga kaibigan dahil kami nga uuwi na bago nga magdilim. Natatawa pa nga kaming dalawa ni Megan kay Buyok dyan mga mare dahil ang lakad nga niya pagewang-gewang, kaya naman sinabihan ko nga siya na ayusin nga niya ang lakad niya dahil nakakahiya nga sa mga tao. Hindi na nga kami nagpaabot ng dilim dito sa Barangay Rayap at umuwi na nga rin kami mga mare, at mabuti na lang talaga at nakapag-drive pa nga itong si Buyok pauwi nga sa amin. Kaya naman mga mare at pare, kung nagustuhan nyo nga itong video na to at nakarating nga kayo hanggang dito sa duloy, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Guys, gusto nyo ba ng Gcash? I-share nyo na yung video na to, mag-comment kayo at i-check nyo yung comment section.